Ang 4 na milyong piso para sa ika-80 birthday party, ikaw ang magbabayad lahat. Yan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig ng biyenan kong babae. Ang 4 na milyong pisong gastos para sa ika-80 kaarawan ng biyenan kong lalaki, gusto niyang ako ang manugang ang sumagot ng buo. Isang marangyang bakasyon para sa 32 kamag-anak, kasama na ang pag-arkila sa isang luxury villa resort sa Elido, Palawan business class na plane tickets at paglalaro sa isang VIP golf course, lahat ay kukunin mula sa bank account ko. Dahil mahirap lang ang pamilya mo, dapat magsumikap kang kumita para sa amin. Ito ang panlalait na tiniis ko sa loob ng 20 taon mula pa noong araw ng kasal namin. Galing mismo sa bibig na iyon na ipinahiya ako sa harap ng lahat ng bisita na tinawag na galing lang sa pamilyang nangungupahan. Nang subukan kong buksan, nang maingat ang usapin tungkol sa paghahati-hati sa gastos, nagwala ang buong pamilya ng asawa ko. Sa araw na iyon, eksaktong 79 na tawag ang natanggap ko sa aking cellphone. Dapat alam ng manugang ang kanyang responsibilidad. Mula sa mga tito-tita at kahit sa isang kaibigan daw ng biyenan ko na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko, lahat sila ay nangaral. Kaya nagpasya ako tama na sobra na. 4:00 ng madaling araw, umupo ako sa harap ng laptop at pinindot ang cancel button. Ang 32 plane tickets, ang 8 suite-style villas lahat. Nakapangalan sa akin, kaya karapatan kong gawin ang gusto ko. May problema ba doon? Nagkagulo ang buong angkan ng asawa ko. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim na itinago ko sa loob ng 20 taon ang tunay na estado ng pamilya ko. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari bago natin simulan? Ang kwento, pindutin na ang subscribe at like button at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig para mapuno ng biyaya ang lugar ninyo. Sabado ng hapon, nakaupo si Isabela sa sofa. Sa sala, panandali ang ipinipikit ang mga mata. Bilang accounting manager, naramdaman niyang napakahaba ng linggong nagdaan. Panahon ng closing, kaya palaging may overtime at kagabi lang ay hating gabi na siya nakauwi. Ang asawa niyang si Marco ay maagang umalis para makipag-golf, kaya sa tahimik na bahay sa wakas ay nasolo ni Isabela ang oras para sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa biyenan niyang si Gloria sa kanilang family group chat. Walang gana niyang binuksan ang mensahe, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maikli ang mensahe ni Gloria. Sa katunayan, punong-puno ang screen ng mahahabang pangungusap. Ang nilalaman, dahil ika-80 kaarawan na ng kanyang biyenan na si Ramon sa susunod na buwan, kailangang magtipon ang buong pamilya para sa isang maringal na selebrasyon. Ang lugar ay sa isang sikat na luxury villa resort sa El Nido, Palawan, na matagal na raw niyang gusto. 3 araw at 4 na gabi raw ang plano. Ang inaasahang bisita ay 25 katao at nakausap na raw niya ang mga kamag-anak. Napangiwi si Isabela habang binabasa ang mensahe. 3 araw at 4 na gabi para sa 25 tao. Sa isang luxury resort sa El Nido, magkano kaya ang aabutin nito? Automatikong nagkalkula ang isip niya, isang ugali na nakuha niya sa mahigit 20 taon sa accounting. Pero ang tunay na problema ay ang sumunod. Tumatak sa isip ni Isabela ang huling pangungusap ng kanyang biyenan. Isabela, ikaw na ang bahala sa booking. Accountant ka naman, di ba sanay ka sa ganyan? Matagal niyang tinitigan ang pangungusap na iyon. Accountant ka naman, sanay ka sa ganyan. Parang may tumusok sa kanyang dibdib. Ang pag-book ng plane tickets, accommodation, pagkain at transportasyon para sa 25 tao ay inuutos sa kanya na parang isang simpleng pakiusap lang, walang kahit anong konsultasyon. Sa ilalim ng mensahe, sunod-sunod na pumasok ang mga reply ng ibang miyembro ng pamilya. Unang sumagot ang hipag niyang si Angela. Wow, mama, grabe sa El Nido. Super excited na ako. Agad namang nagpadala ng thumbs up emoji ang isang tito. At pinuri naman ito ng isang tita bilang isang ultimate filial piety trip.
Lahat ay mukhang masaya pero walang sino man ang nagbanggit tungkol sa gastos. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang cellphone. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung galit, pagkadismaya o pareho ang nararamdaman niya. 20 taon na silang kasal. Nakilala niya si Marco sa edad na 24 at ikinasal sila sa edad na 25. Sa loob ng 20 taon na iyon si Isabela na ang laging sumasalo sa lahat ng kaganapan sa pamilya ng asawa niya. Ang paghahanda para sa Noche Buena at Medianoche ay laging sa kanya nakasalalay. Tuwing kaarawan ng kanyang mga biyenan, siya ang laging nag-aasikaso ng regalo at restaurant reservation. Maging sa kasal ng hipag niyang si Angela, para siyang nanay ng bride sa sobrang abala. At sa bawat binyag kasal o burol sa panig ng pamilya ng asawa niya, laging siya ang tumatakbo, dala ang regalo o abuloy. Pero ni minsan, hindi siya nakarinig ng salitang salamat. Para sa biyenan niya iyon ay natural na responsibilidad ng isang manugang. Tumayo si Isabela mula sa sofa at lumapit sa bintana. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang tumatagos sa salamin. Habang nakatingin sa liwanag, na alala niya ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Sa araw ng kanilang kasal, sa harap ng mga bisita, walang pakundangang sinabi ng kanyang biyenan. Kawawa naman itong si Marco. Ang pamilya ng bride nangungupahan lang daw. Sa sandaling iyon, nag-init ang mukha ni Isabela. Nakasuot ng wedding gown at dapat sanay nakangiti. Pero dahil sa kahihiyan, nagbabadya ang kanyang mga luha. Pero pinigilan niya. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang ama. Nang gabing iyon, tinawag siya ng kanyang ama na tahimik na nakaupo lang sa presidential table buong gabi. Sa mahinang boses, 2 pangungusap lang ang sinabi nito. Isabela, magtiis ka. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi lubos na naunawaan ni Isabela ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang sigurado lang siya, iba ang titig ng kanyang ama. Hindi galit, hindi rin lungkot. Ito ay mga mata ng isang taong naghihintay. Habang nakatingin sa labas ng bintana, unti-unting nanlamig ang tingin ni Isabela. 20 taon siyang nagtiis dahil manugang siya. Para sa mga anak niya, para sa reputasyon ng asawa niya. Maraming dahilan siyang ginamit para pakalmahin ang sarili. Magbabago rin ang lahat, sabi niya sa sarili. Paglipas ng panahon, maiintindihan din nila. Pero walang nagbago. Sa halip, lalo pang lumaki ang kanilang mga hinihingi. Muling kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. Pero hindi ang family group chat ang binuksan niya, kundi ibang numero ang tinawagan. Matapos ang 2 ring, sumagot ang nasa kabilang linya. Itay, ako po ito. Isang mahinahong boses ang narinig niya. O Isabela, anong meron? Kinagat ni Isabela ang kanyang labi at dahan-dahan siyang nagsalita. Itay, sa tingin ko po dumating na ang araw na iyon. Isang sandali ng katahimikan. Hindi ito mahaba, ngunit sa loob nito ay naroon ang bigat ng 20 taon. Sa wakas, nagsalita ang kanyang ama. Naiintindihan ko. May inihanda si Itay. Huwag kang mag-alala. Napatay na ang tawag. Inilagay ni Isabela ang cellphone sa kanyang dibdib at panandaliang ipinikit ang mga mata. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang malamig at matigas na ngiti. Muling bumalik ang katahimikan sa sala. Tanging ang sikat ng araw sa hapon ang marahang tumatama sa bintana. Ngunit sa puso ni Isabela, mayroon nang nagsisimulang kumilos. Ang lahat ng pinigilan niya sa loob ng 20 taon ay unti-unti nang nagigising. Pagsapit ng gabi, umuwi na ang asawa niyang si Marco. Sa pagbukas ng pinto, lumingon si Isabela mula sa kusina. Mahal, nakita mo ba yung post ni Mama sa GC? Tanong ni Marco habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Kalmadong sumagot si Isabela. Oo, nakita ko. Sa isang villa resort daw sa El Nido. Siguro gusto lang nilang gawing espesyal ang ika-80 birthday ni Papa. Parang walang anumang sabi ni Marco. Tinitigan ni Isabela ang mukha ng asawa. Hindi ba talaga niya alam? O nagkukunwari lang siyang walang alam? Sino ang magbubukmaw? Tanong ni Isabela. Nagkibit balikat si Marco.
Di ba't sa'yo ipinakiusap ni Mama accountant ka naman sanay ka sa ganyan? Accountant ka naman. Naulit na naman ang mga salitang iyon. Hindi na nagsalita si Isabela. Sa isip niya, oo nga, accountant ako. Magaling akong magbilang, mabilis magkalkula at higit sa lahat marunong akong magtago ng resibo't ebidensya. Nanlamig at kumislap ang mga mata ni Isabela. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magtitiis. 3 araw na ang lumipas mula nang i-post ng biyenan niya ang anunsyo. Hindi pa rin nagbubuk si Isabela. Hindi naman niya sinasadya. Sobrang abala lang talaga siya sa closing sa opisina at sa totoo lang, hindi niya alam kung saan magsisimula. Ngunit noong Martes ng gabi habang pauwi at nasa loob ng MRT, napahinto siya nang tingnan ang kanyang cellphone. Punong-puno ang screen ng family group chat ng mensahe mula sa hipag niyang si Angela. Ang ipinadala ni Angela ay isang detalyadong itinerary. Sa isang malinis na table format, nakasulat ang bawat schedule para sa 3 araw at 4 na gabing bakasyon. Habang nakahawak sa handrail ng tren, binasa ni Isabela ang bawat linya. Unang araw, pagdating sa airport ng El Nido, sasakay sa 4 na malalaking van, pananghalian lechon at iba't ibang putahe, hapon check-in sa villa at free time, hapunan seafood feast, ikalawang araw umaga golf sa isang VIP exclusive course, pananghalian buffet sa restaurant ng golf club, hapon island hopping tour, gabi ika-80 birthday dinner celebration sa event hall ng resort. Menu, 10,000 piso per head na multi-course meal. Ikatlong araw brunch, pagkatapos ay coastal drive. Pananghalian sa isang mamahaling Japanese restaurant. Hapon shopping. Gabi inihaw party. Ika-4 na araw almusal check-out at biyahe pabalik sa airport. Sa ilalim ng itinerary, detalyado rin ang impormasyon ng tutuluyan isang sikat na luxury villa resort sa El Nido. Narinig na ni Isabela ang pangalan nito, sikat sa mga celebrity na nagbabakasyon doon. Nang makita ni Isabela ang presyo ng bawat villa na isinulat ni Angela, halos malagutan siya ng hininga. Suite-style villa, 100,000 piso bawat gabi. At nakasulat doon na 8 villa ang kailangang i-book. Napahinto ang daliri ni Isabela sa screen. Teka, 8? Ang unang sinabi ng biyenan niya ay 25 tao lang. Kung 8 villa, ibig sabihin mas marami pa sila. Pag-scroll niya pababa, nakita niya ang listahan ng mga dadalo. Binilang niya isa-isa. Ang mga biyenan niya si Marco at siya ang pamilya ni Angela, mga tito at tita, ito ang mga inaasahan niya. Pero hindi doon nagtapos ang listahan. 2 pamilya ng pinsan ng biyenan niyang lalaki, pamilya ng pamangkin ng biyenan niyang babae, at maging isang mag-asawang kaibigan daw ng biyenan niya. Mga pangalang ngayon niya lang narinig, kabuuang bilang 32 tao. Halos makalimutan ni Isabela na gumagalaw ang tren habang nakatitig sa screen. Ang 25 tao ay mahirap na paano pa kaya ang 32. Wala pang isang linggo na dagdagan na ng 7 tao. Pagdating sa bahay, umupo si Isabela sa harap ng lamesa sa sala at binuksan ang kanyang laptop. Lumabas ang kanyang pagiging accountant. Base sa itinerary na ipinadala ni Angela, sinimulan niyang kalkulahin ang mga posibleng gastos. Plane tickets, peak season, business class, papuntang Ilido. Humigit kumulang 25,000 piso bawat tao round trip. Para sa 32 tao, aabot ito sa 800,000 piso. Accommodation suite style villa, 100,000 piso bawat gabi. 8 villa, 3 gabi. Kabuuan, 2,400,000 piso. 2 beses niyang chinek sa calculator. Tama ang bilang. Pagkain base, sa mga planong restaurant, ang bawat kain ay aabot sa 2,500 piso hanggang 10,000 piso bawat tao. Sa loob ng 4 na araw, humigit kumulang 10 beses silang kakain. Aabot sa 40,000 piso ang gastos sa pagkain bawat tao. Para sa 32 tao, aabot ito sa 1,280,000 piso. Transportasyon, 4 na malalaking van kasama na ang insurance para sa 4 na araw. Humigit kumulang 150,000 piso.
golf course. Ang green fee sa VIP course ay mahigit 15,000 piso bawat tao. Kung 16 na tao ang maglalaro, aabot ito sa 240,000 piso. Iba pang gastos entrance fees sa mga tour shopping allowance, sangkap para sa inihaw party at iba pa. Mga 100,000 piso. Pinagsama-sama ni Isabela ang lahat ng numero. Ang total ay lumabas sa screen 4,970,000 piso. Matagal niyang tinitigan ang numero. Halos 5 milyon. Presyo na ng isang disenteng kotse. Katumbas na ng 4 na taong tuition sa isang magandang unibersidad. At ang perang iyon ay gusto nilang gastusin para lang sa isang ika-80 birthday party. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang hipag niyang si Angela. Ate, nakita mo na yung itinerary? Tuwang-tuwa ang boses ni Angela na para bang nagbigay siya ng isang napakagandang regalo. Oo, nakita ko, maikling sagot ni Isabela. Masayang nagpatuloy si Angela. 1 linggo ko yang pinag-aralan. Ang ganda ng napili kong resort. Di ba super sikat yan sa Instagram? Nag-isip sandali si Isabela bago nagtanong. Pero Angela, paano yung gastos? Isang maikling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, parang walang anumang sumagot si Angela. Ay, yun ba? Sobrang napagod ako sa pag-aasikaso ng plano, kaya ikaw na ang bahala sa booking at bayad, ate. Siyempre, hindi makapaniwala si Isabela. Ano? Accountant ka naman, ate. Sanay ka sa ganyan. Saka wala akong masyadong raket ngayon bilang freelancer, kaya kapos ako. Walang bahid ng hiya sa tono ni Angela. Para bang isang natural na bagay lang ang hinihiling niya. So, ibig mong sabihin, ako ang magbabayad ng lahat? Muling tanong ni Isabela. Tumatawang sumagot si Angela. Grabe ka naman, ate. Siyempre hindi lahat, pero bayaran mo na lang muna tapos saka na natin ayusin. Pamilya naman tayo, di ba ano ka ba? Saka na natin ayusin. Alam na alam ni Isabela ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. 20 taon na niya itong naririnig. At ni minsan ang mga perang aayusin na lang ay hindi bumalik sa kanya. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Isabela sa sofa. Tumingin siya sa kisame. Halos 5 milyon. Ang numerong iyon ay hindi maalis sa isip niya. 20 taon siyang umasa na magbabago ang lahat. Na balang araw magbabago ang biyenan niya, ang hipag niya pati na ang asawa niya. Pero walang nagbago. Ang tanging nagbago ay ang laki ng kanilang hinihingi. Noon 20,000 piso na pamasko lang. Pagkatapos 300,000 piso para sa ika-70 birthday ng biyenan na niya. Ngayon halos 5 milyong piso na ang hinihingi nila na parang natural lang. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. May kumukulo sa loob ng kanyang dibdib. Galit. Ang galit na pinigilan niya sa loob ng 20 taon ay unti-unti nang lumalabas. Dahan-dahan siyang tumayo at isinara ang laptop at bumulong sa sarili. Sige, ako ang gagawa ng accounting. Siguraduhin kong tama at kumpleto hanggang sa huli. Sa tahimik na sala, tanging ang mahina niyang boses ang umalingaw-ngaw. Sa labas, dumilim na. Ngunit ang mga mata ni Isabela ay nanlalamig at kumikinang sa dilim. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Isabela. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, bumabalik ang mga alaala. Ang halos 5 milyong piso ay umiikot sa kanyang isip hanggang sa napunta siya sa isang araw 20 taon na ang nakalipas, araw ng kanilang kasal. Si Isabela, 25 taong gulang, ay nakasuot ng puting wedding gown sa harap ng salamin. Nanginginig ang kamay habang inaayos ang belo, nangangarap ng isang masayang kinabukasan. Nakilala niya si Marco sa isang university alumni gathering. Tahimik pero maalaga ito. Nang mag-propose ito, pagkatapos ng 3 taong relasyon, pakiramdam niya ay nasa kanya na ang lahat. Ngunit ang kaligayahang iyon ay nawasak sa mismong resepsyon ng kanilang kasal. Habang kasagsagan ng kainan, abala si Isabela sa pagbati sa mga bisita. Bigla niyang narinig ang boses
ng biyenan niyang si Gloria. Nakikipagkwentuhan ito sa mga kaibigan pero sadyang malakas ang boses nito. Kawawa naman itong si Marco. Ang pamilya ng bride nangungupahan lang daw. Natigilan si Isabela. Malinaw niyang narinig, pati na ang mahinang tawanan ng mga kaibigan ng biyenan niya. Sino pa ba ang nangungupahan ngayon? Pero gusto raw ng anak niya eh. Anong magagawa natin? Maganda ba man lang ang bride? Sakto lang. Nag-init ang mukha ni Isabela. Pakiramdam niya ay nasusunog siya sa loob ng kanyang wedding gown. Gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit daan-daang bisita ang nakatingin at sa di kalayuan ay tahimik na nakaupo ang kanyang ama. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at pilit siyang ngumiti. Nagkunwari siyang walang narinig. Iyon ang simula. Nang una silang dumalaw sa bahay ng mga biyenan niya, tiningnan lang ng biyenan niya ang dala niyang fruit basket at sinabing, "Sa palengke mo ba to binili, hindi galing sa grocery?" Noong unang Pasko nila, mas malala pa. Nang makita ang mga ginawa niyang pagkain, umismid ang biyenan niya. "Hindi ganito ang luto namin dito. Ano bang natutunan mo sa pamilya mo?" Ang hipag niyang si Angela ay nagsimulang maliitin siya mula noon. Isang Pasko, habang naghuhugas ng pinggan si Isabela, humiga si Angela sa sala at nanonood ng TV. "Ate Kape nga, bisita ako dito. Di ba alangan namang hindi mo ako pagsilbihan?" Bisita, hindi siya itinuturing na kapamilya, kundi isang bisita na kailangang pagsilbihan. Walang imik na nagtimpla ng kape si Isabela. "Magbabago rin to," sabi niya sa sarili. Paglipas ng panahon, magiging okay din ang lahat. Pero walang nagbago. Nagbago ng posisyon si Isabela sa kama. Ang kahihiyan mula 20 taon na ang nakalipas ay bumabalik. Sumisikip ang kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. Bigla niyang naalala ang gabing iyon ng kanilang kasal. Matapos ang resepsyon, bago sila umalis para sa honeymoon, tahimik siyang tinawag ng kanyang ama. Sa isang sulok ng halos walang taong hall, iba ang titig nito. Isang titig ng taong may matinding desisyon. "Isabela." "Po, itay." Narinig ko ang sinabi ng babaeng, "Yun kanina." Yumuko si Isabela. Nagbabadya na naman ang luha pero pinigilan niya. Ayaw niyang umiyak sa harap ng ama. "Okay lang po, itay. Hindi ko na lang pinapansin." "Huwag kang magsinungaling." Mababa pero matigas ang boses ng kanyang ama. Hindi na napigilan ni Isabela at tumulo ang kanyang luha. Dahan-dahang hinawakan ng ama ang kanyang balikat. "Isabela, mayroon akong pag-aari." Pinunasan ni Isabela ang luha at tumingala. Ano raw ang sabi ng kanyang ama? Pero hindi pa ito ang tamang panahon. "Ano pong ibig niyong sabihin, itay?" Sa halip na sumagot, ngumiti lang ang kanyang ama. Isang malungkot pero mainit na ngiti. "Minamaliit ka nila dahil akala nila wala akong kakayahan, na wala akong pera, walang koneksyon, walang masasandalan." Hindi nakapagsalita si Isabela dahil tama ang kanyang ama. Pero Isabela, hindi ganoon kasimple ang buhay. Sa araw na sila na mismo ang tunay na luluhod sa'yo, yun ang oras para ipakita mo. "May inihanda ako." Hindi maintindihan ni Isabela ang sinasabi ng ama. "Ano pong inihanda niyo? Ano pong ipapakita ko?" Itatanong pa sana niya, pero tumalikod na ang kanyang ama. "Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Hanggang doon magtiis ka. Magtiwala ka kay itay." Yun ang huling sinabi ng kanyang ama ng gabing iyon. Biglang bumangon si Isabela mula sa kama. 3:00 na ng madaling araw. Malabo ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. 20 taon na ang lumipas. Itinago niya sa isang sulok ng kanyang puso ang mga sinabi ng ama. Dahil sabi nito, malalaman niya rin pagdating ng panahon. Ngunit sa loob ng 20 taon, wala nang sinabi ang kanyang ama. Hindi na rin siya nagtanong. Inisip na lang niyang pampalubag-loob lang iyon para sa isang nahihirapang anak. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa telepono ilang araw na ang nakalipas. "Naiintindihan ko. May inihanda si itay. Huwag kang mag-alala."
Parehong-pareho sa sinabi nito, 20 taon na ang nakalipas. May inihanda ako. Paano kung hindi lang iyon pampalubag loob? Paano kung totoo ngang may inihanda ang kanyang ama? Lumapit si Isabela sa bintana at nag-isip habang nakatingin sa buwan. Ang kanyang ama si Felipe, 1 taong tahimik. May maliit na hardware store bago magretiro at ngayon ay tahimik na namumuhay sa probinsya. Hindi sila mayaman pero palagi siyang nandyan para protektahan ang pamilya. Isang amang tulad niya, may inihanda sa loob ng 20 taon, umiling si Isabela. Hindi pa niya alam, pero isang bagay ang sigurado. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magtitiis. Ang naipong kahihiyan at galit sa loob ng 20 taon ay tumitigas sa kanyang dibdib. Ayaw na niyang maging isang mabait na manugang. Ayaw na niyang magpadala sa kanilang mga gusto. Bumulong si Isabela. Itay, sa tingin ko ito na ang tamang panahon. Hindi ko man alam kung ano ang inihanda ninyo, pero maghahanda na rin ako. Sa dilim ng madaling araw ng lamig at kumislap ang mga mata ni Isabela. Hindi ito mga mata ng isang manugang na nagtiis ng 20 taon. Ito ay mga mata ng isang taong may matinding desisyon. Umihip ang malamig na hangin mula sa labas. Ngunit sa halip na ginawin naramdaman ni Isabela na lumilinaw ang kanyang isip. Ang mahabang taglamig ay malapit nang matapos. Malapit nang dumating ang tagsibol. Ilang araw siyang nag-isip. Paano niya sasabihin? Anong mga salita ang gagamitin niya sa opisina at sa bahay? Iyon lang ang laman ng isip niya. Ang halos 5 milyong piso ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa wakas, noong Biyernes ng gabi, nagpa siya si Isabela. Hindi na niya ito pwedeng ipagpaliban. 1 linggo na ang nakalipas. Mula nang i-post ni Angela ang itinerary at inaasahan ng pamilya na inaasikaso na niya ang lahat. Umupo si Isabela sa sofa at kinuha ang cellphone. Binuksan niya ang family group chat at matagal na tinitigan ang screen. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Kumakabog ang kanyang dibdib. Pero hindi niya kayang akuin mag-isa ang halos 5 milyong piso nang walang imik. Dahan-dahan siyang nag-type ng mensahe. Maingat magalang. Mama Papa, habang inihahanda ko po ang ika-80 birthday party, kinalkula ko ang mga gastos. Sa plane tickets, accommodation, pagkain van at golf course, aabot po sa halos 5 milyon ang total. Kailangan po nating pag-usapan kung paano ito hahatiin. Pwede po kaya tayong mag-usap bilang pamilya. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ibinaba ni Isabela ang cellphone. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Huminga siya ng malalim. Okay lang yan. Natural lang ang sinabi mo. Sa ganito kalaking halaga, normal lang na pag-usapan ang hatian. Ngunit ang reaksyon ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Wala pang 5 minuto tumawag ang kanyang biyenan. Nag-alinlangan sandali si Isabela bago sinagot ang tawag. Hello po, Mama. Mula sa kabilang linya, bumuhos ang boses ng biyenan niya. Isang malamig at matalas na boses. Isabela, ano yung pinost mo sa Jessie? Yung tungkol po sa gastos. Kinalkula ko po kasi at medyo malaki po ang halaga. So, sinisingil mo kami ngayon. Natigilan si Isabela. Puno ng galit ang boses ng biyenan niya. Mama, hindi po sa ganoon. Anong hahatiin 80 taon nang naghihirap ang biyenan mo para sa pamilya tapos bibilangan mo ng gastos ang birthday party niya? Tumaas ng tumaas ang boses ng biyenan niya. Halos ilayo na ni Isabela ang telepono sa kanyang tenga. Yung ibang manugang binibilhan pa ng kotse ang mga biyenan nila dinadala sa abroad. Itong manugang ko para sa isang ika-80 birthday party, gastos agad ang iniisip. Mama, hindi po sa ayaw kong magbayad, pero halos 5 milyon po kasi. Pareho lang yon. Anong malaki sa 5 milyon? Akala mo ba hindi ko alam kung magkano ang kinikita mo? Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Pinigilan niya ang mga salitang gusto nang lumabas sa kanyang bibig. Hindi tumigil ang biyenan niya. Alam mo ba kung anong sinabi ko kay Marco? Sabi ko, dahil galing ka sa pamilyang hindi disente, masyado kang sensitibo sa pera. Akala ko magbabago ka paglipas ng panahon,
pero 20 taon na ganyan ka pa rin. Tumatak sa puso niya ang mga salitang iyon. Pamilyang hindi disente. Parehong-pareho sa sinabi nito noong araw ng kasal nila. Nangungupahan lang daw. Kawawa naman. Bumalik ang kahihiyan. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Kausapin mo ang papa mo. Ibinaba ng biyenan niya ang telepono. Matagal na tinitigan ni Isabela ang screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang tumunog ulit ang telepono. Ang biyenan naman niyang lalaki. Nanginginig niyang sinagot. Papa. Mas mababa ang boses ng biyenan niyang lalaki pero kasing lamig din. Isabela, narinig ko na kay mama mo. Po papa, ang gusto ko lang po sanang sabihin. Bilang manugang, hindi mo ba kayang gawin yan para sa amin? Natameme si Isabela. Nagpatuloy ang biyenan niya, 80 taon na ako. Buong buhay ko nagtrabaho ako para sa pamilya, pinalaki ang mga anak ko. Kahit retirado na, nagbibigay pa rin ako ng allowance sa mga apo ko. Ngayong ika-80 birthday ko, na mahirap bang pagbigyan na magsama-sama ang pamilya para mag-celebrate? Papa, hindi po sa ayaw kong mag-celebrate. Pero yung gastos po. Gastos, kung hindi mo kayang maglabas ng ganyan, anong klaseng manugang ka? Ganyan ba ang turo sa'yo ng tatay mo? Naulit na naman ang tungkol sa pamilya niya. Ipinikit ni Isabela ang mga mata. Nagngalit ang ngipin, pero hindi siya makasagot. Ang biyenan niyang lalaki ay hindi pala salita, kaya't ang marinig ito mula sa kanya ay mas masakit. Sobra ang sama ng loob ng mama mo. Pag-isipan mo. Ibinabari ng biyenan niya ang telepono. Sumandal si Isabela sa sofa at tumingin sa kisame. Nagbabadya ang luha pero pinigilan niya. Pakiramdam niya kapag umiyak siya, talo siya. Sa group chat, nagkakagulo na. Unang nagsalita ang hipag niyang si Angela. Ate, honestly, medyo na-disappoint ako. Ika-80 birthday ni Papa, tapos pera agad ang usapan. Sumali na rin ang isang tito. Pamangkin, makikialam na ako. Sa panahon ngayon, nawawala na ang paggalang sa matatanda. Pero ang pamilya natin, pinapanatili pa rin yan. Dapat ang manugang ang unang nag-aasikaso, hindi yung pera ang inuuna. Pumapel na rin ang isang tita. Oo nga, noong nabubuhay pa ang nanay ko, alagang-alaga ko yon. Bakit ganito na ang mga manugang ngayon? Binasa ni Isabela ang mga mensahe. Iisa lang ang sinasabi ng lahat. Ang manugang pera ang iniisip. Walang galang, kahihiyan sa pamilya. Pero walang sino man ang nagsabing mag-aambag sila. Biglang bumukas ang pinto. Dumating na si Marco. Hindi tumayo si Isabela. Pumasok si Marco sa sala, bumuntong hininga at nagsalita. Mahal, nakita mo ba ang GC? Tumawag din sa akin si Mama. Tumingala si Isabela sa asawa. Mukhang pagod si Marco, pero pagod din si Isabela. Ano sa tingin mo? Tanong ni Isabela. Habang tinatanggal ang kurbata, sumagot si Marco. Mahal, ika-80 birthday ni Papa. Pagbigyan mo na lang, huwag ka nang gumawa ng gulo. Gulo? Hindi makapaniwala si Isabela. Gulo. Halos 5 milyong piso ang gusto nilang ipabayad sa akin ng mag-isa, tapos gulo ang tawag mo doon. Hindi naman sinabing ikaw lahat. Bayaran mo lang muna tapos. Tapos ano aayusin? Kailan darating yung tapos na yan? Tumaas na ang boses ni Isabela. Napangiwi si Marco. Bakit ba ang init ng ulo mo? Pamilya naman tayo. Dahil pamilya, dapat ako ang sumalo ng lahat. Si Angela, plano lang ang ginawa. Ang mga tito at tita, pangaral lang ang alam. Ikaw, sabi mo, pagbigyan ko na lang. Sino ang magbabayad nito? Bumuntong hininga si Marco. At sinabi niya ang mga salitang ayaw na ayaw marinig ni Isabela. Sabado ng umaga. Mas maagang nagising si Isabela kaysa dati. Hindi siya nakatulog ng maayos pagkatapos ng pag-uusap nila ng asawa niya. Tumingin siya sa tabi niya. Wala na si Marco. May naririnig siyang TV mula sa sala. Bumangon si Isabela at tiningnan ang cellphone. 8:00 ng umaga. May mga notifikasyon mula sa family group chat. Mula pa kagabi, tuloy-tuloy ang mga mensahe. Bumuntong hininga si Isabela at nag-scroll.
Nakita niya ang mensahe ng biyenan niya na pinost nito kaninang madaling araw. Pinag-isipan ko buong gabi at sobra ang sama ng loob ko na ang manugang ko pera ang iniisip para sa ika-80 birthday ng biyenan niya. Saan kaya ako nagkulang sa pagpapalaki? Sa ilalim noon, sumunod ang mensahe ni Angela. Mama, huwag na po kayong malungkot. Kakausapin ko po ulit si ate. Nag-comment din ang isang tito. Huwag kang mag-alala, bayaw. Bata pa yan, wala pang gaanong isip. Tatawagan ko ang pamangkin ko. Ibinaba ni Isabela ang cellphone. Sumisikip ang dibdib niya. Kahit anong sabihin niya, walang nagbago. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang biyenan niya na ngayon ang biktima at siya ang masamang manugang. Ang unang tawag ay dumating ng 9:00. Ang biyenan niya. Nag-alinlangan si Isabela bago sinagot. Mama. Isabela, siguro masyado akong nag-react kagabi. Pero isipin mo rin, 80 na ang papa mo. Gaano pa ba siya katagal? Baka ito na ang huli. Ganyan ba ang gagawin mo? Mas malumanay ang boses ng biyenan niya pero pareho pa rin ang punto. Gusto niyang sumuko si Isabela. Mama, hindi po sa ayaw kong mag-party. Ang gusto ko lang po sana pag-usapan. Na naman, sige na sige na. Wala ring mangyayari kahit mag-usap pa tayo. Ibinaba ang telepono. Bumuntong hininga si Isabela. 10 minuto ang lumipas, tumawag na naman. Si Angela. Ate, sobrang sama ng loob ni Mama. Hindi raw siya nakatulog kagabi. Angela, ako rin hindi nakatulog. Ate, pero seryoso. Sa tingin ko medyo OA ka. Ika-80 birthday ni Papa tapos pera ang inuuna mo. Pinikit ni Isabela ang mga mata. O iyong, yeah. Ang hilingin na magbayad siya ng 5 milyon ay normal, pero ang hilingin na maghatian ay OA. Angela, magkano ang kaya mong iambag? Isang sandali ng katahimikan. Ako, alam mo namang wala akong masyadong raket ngayon, ate. Okay, sige. Hindi na nag-aksaya ng laway si Isabela. Tumaas ang boses ni Angela. Ate, bakit ganyan ka? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan sa pagplano nito? Ikaw magbabayad ka lang naman. Magbabayad ka lang naman. Umalingaw-ngaw sa tenga niya ang mga salitang iyon. Ang 5 milyon pera lang ba yon? Hindi nagtagal tumunog ulit ang telepono? Isang tito. Pamangkin ako to tito mo. Po tito? Nakita ko ang usapan sa GC. May sasabihin lang ako. Kahit mahirap ang buhay ngayon, ang paggalang sa matatanda hindi dapat magbago. 80 na ang kuya ko. Responsibilidad nating mga anak na bigyan siya ng magandang selebrasyon. Tahimik na nakinig si Isabela. Kung ikaw pa ang mangunguna, matutuwa ang biyenan mo. Hindi importante ang pera. Ang importante yung puso. Tito, magkano po ang iaambag ninyo? Isang pag-ubo ang narinig niya. Ako, pensioner na lang ako. Walang extra. Gustuhin ko man. Sige po, naintindihan ko. Kalmadong sagot ni Isabela. Nagmamadaling ibinaba ng tito niya ang telepono nang mabanggit ang pera. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang tawag. Isang tita, isang pinsan daw ng biyenan niya, isang malayong kamag-anak, at ang pinakamatindi isang kaibigan daw ng biyenan niya. Hello, amiga, ako ni Gloria. Sobra na raw siyang nalulungkot kaya tatawag na ako. Bilang manugang dapat magtiis ka. Huwag mong saktan ang damdamin ng matatanda. Mga numerong hindi niya kilala, mga boses na ngayon niya lang narinig. Ikinakalat na ng biyenan niya ang kwento. Sa bawat tawag, sinusulat ni Isabela sa isang notepad sino, anong oras at buod ng pinag-usapan. Nakatulong ang pagiging accountant niya. Sa halip na magpadala sa emosyon, nag-focus siya sa pagtatala. Pagsapit ng tanghali, lalo pang dumami ang tawag. Ang biyenan niya paulit-ulit na tumatawag. Ganoon din si Angela. May isang beses pa na umiyak ito sa telepono. Ate, nahihirapan na ako sa'yo. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang posisyon ko? Posisyon mo ba? Nasa isip ni Isabela. Sa simulat sa pulkampi ka na sa nanay mo. 3:00 ng hapon, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Isang katrabaho.
Isabela, si Kim to. May tumawag dito sa opisina. Anong tawag? May naghahanap sa'yo sa accounting department. Pero parang personal kaya hindi ko na inilipat. Hipag mo raw. Kinabahan si Isabela. Tumawag si Angela sa opisina niya. Sa landline ng opisina. Salamat, Kim. Ako na ang bahala. Pagkababa ng telepono, may text si Angela. Ate, bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Tumawag ako sa opisina, ayaw akong ilipat. By the way, sinabi ko na sa mga kamag-anak natin na ikaw na ang sasagot sa lahat, para hindi na magulo ang usapan. 3 beses binasa ni Isabela ang text. Ako na ang sasagot sa lahat. Kailan sino ang nagsabi nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Pero huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging kalmado. Kinuha niya ng screenshot ang text at isinave. Ebidensya. Pagsapit ng gabi, binilang niya ang mga tawag. Biyenan, 12. Angela, 8. Tito, 6. Tita, 5. Kaibigan ng biyenan, 3. At marami pang iba. Mahigit 40 na tawag. In-scroll niya ang call log. Eksaktong 79 na tawag. Sa isang araw. Sa araw ng pahinga niya, sana 79 na tawag ang natanggap niya. Ang asawa niyang si Marco buong araw na walang imik. Nanonood lang ng TV. Nakikita niyang nahihirapan si Isabela sa mga tawag pero hindi man lang siya nagsalita. Hindi man lang niya sinabi sa ina, Mama, tama na yan. 10:00 ng gabi, umupo si Isabela sa harap ng laptop. Inayos niya ang mga naitala niya buong araw. Screenshots ng call log ng mga mensahe sa GC ng text ni Angela. Minarkahan niya ang text na nagsasabing sinabi na nito sa lahat na siya ang magbabayad. Gumawa siya ng folder at inilagay ang lahat doon. Pangalan ng folder, ebidensya. Kailangang itala ang lahat, bulong niya. Kung emosyon ang paiiralin, talo siya. Malakas ang boses nila at marami sila. Ang 79 na tawag ang patunay. Pero si Isabela mayroon siyang mga tala. Petsa, oras, pangalan, nilalaman. Lahat nakasulat. Darating ang araw kakailanganin niya ang mga ito. Sa screen ng laptop, nakita niya ang malinis na folder. Bahagya siyang ngumiti. Isang malamig at matigas na ngiti. 79 na tawag. Salamat sa pagod ninyo. Sa labas, madilim na. Tapos na ang isang mahabang araw. Pero para kay Isabela, ito ay simula pa lang. Simula ng paghahasa ng kanyang itak para sa paghihiganti. 1 linggo ang lumipas. Mula noong Sabado ng 79 na tawag, nag-iba ang kilos ni Isabela. Sa labas, normal pa rin. Pumapasok sa trabaho, gumagawa ng gawaing bahay, kumakain kasama ang asawa. Pero sa loob, ibang-iba na siya. Gabi-gabi, inaayos niya ang kanyang mga tala. Ang ebidensya folder sa laptop niya ay palaki ng palaki. Ang mga tawag, text, pangaral, lahat nakatala. Lalo na ang text ni Angela. Sa tuwing nakikita niya iyon, nagngingit-ngit siya. Mayroon din siyang call recordings. Hindi niya sinasadya. Naka-on lang pala ang auto-record feature ng cellphone niya. Dahil doon, lahat ng sinabi ng biyenan na niya ay nandoon. Sinabi ko na dahil galing ka sa hirap, sensitibo ka sa pera. Bibilangan mo ng gastos ang biyenan mo. 20 taon na ganyan ka pa rin. Sa tuwing pinapakinggan niya ang mga iyon, sumisikip ang dibdib niya. Hindi galit kundi pagkadismaya. 20 taon siyang nagtiis, pero pareho pa rin ang tingin sa kanya ng biyenan niya. Dahil mahirap ang pamilya niya, pwedeng maliitin. Dahil manugang siya, kailangang akuin ang lahat. Gumawa rin siya ng isang detalyadong expense sheet sa Excel. Plane tickets, 800,000 piso. Accommodation, 2,400,000 piso. Pagkain, 1,200,000 at 80,000 piso. Transportasyon, 100 at 50,000 piso. Golf, 200 at 40,000 piso. Iba pa, 100,000 piso. Total, 4,970,000 piso. Sa ilalim isinulat niya ang halaga na inalok ng pamilya ng asawa niya, 0 piso. Wala. Walang nag-alok na mag-ambag.
Pangaral lang pero ayaw maglabas ng pera. 79 na tawag pero ni isang kusing walang inalok. Isinara ni Isabela ang laptop. Sa labas, madilim na gabi. Walang buwan, walang bituin. Sumunod na Sabado, naghanda si Isabela para umalis. Saan ka pupunta mo? Tanong ni Marco. Sa tatay ko. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Sa sitwasyon nila ngayon, hindi siya komportable kapag nababanggit ang pamilya ni Isabela. Bakit daw? Wala lang. Matagal na kaming hindi nagkita. Hindi na nagpaliwanag si Isabela. Hindi na rin nagtanong si Marco. Baka ayaw na rin niyang malaman. Mas komportable siyang manahimik na lang. Ang pinuntahan ni Isabela ay isang mamahaling restaurant sa BGC. Isang lugar na hindi nila basta-basta pinupuntahan. Mahigit 5,000 piso ang bawat set meal at kailangan ng reservation. Pero ang ama niya ang nagpa-reserve. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo malapit sa bintana. Sa edad na 76, tuwid pa rin ang kanyang likod at bagay na bagay sa kanya ang suot niyang polo shirt. Gaya ng dati, tahimik ang kanyang ama. Bihirang magsalita, hindi marunong magpakita ng emosyon. Pero ang mga mata niya laging mainit kapag nakatingin sa anak. Nandito ka na pala. Itay. Umupo si Isabela. Nag-alok ng menu ang waiter pero iwinagayway lang ng ama ang kamay. Naka-order na ako. Yung paborito mo. Napangiti si Isabela. Ganyan ang ama niya. Hindi sa salita kundi sa gawa. Bago dumating ang pagkain, nagsalita ang ama. Narinig ko na ang kwento. Gusto nilang ikaw ang magbayad ng lahat. Opo, halos 5 milyon. 5 milyon? Inulit ng ama ang numero. Kalmado ang muka pero bahagyang dumilim ang mga mata. Nang sinabi kong maghatian tayo, nagwala sila. Pera raw ang iniisip ko. Dahil mahirap daw ang pamilya natin. Nanginginig ang dulo ng boses ni Isabela. Tinitigan siya ng ama. Isabela? Po, tama ang ginawa mo. Hindi makapaniwala si Isabela. Tama po. Ang makipag-away sa mga biyenan sigawan ang asawa at makatanggap ng 79 na tawag ay tama. Nagpatuloy ang ama. 20 taon kang nagtiis. Sapat na yon, pwede ka nang tumigil. Nag-init ang mga mata ni Isabel. Hindi niya inaasahan na ganito ang epekto ng mga salitang iyon. Sa loob ng 20 taon ngayon, niya lang ito narinig. Tama ang ginawa mo. Pwede ka nang tumigil. Itay? Pero Isabela, huminto sandali ang ama. Tinitigan niya ang anak. May hindi ako sinasabi sa'yo. Nagtaka si Isabelang. Noong kasal niyo, sinabi kong may pag-aari ako, na ipakita mo pagdating ng panahon. Opo, naaalala ko. Sasabihin ko na sa'yo kung bakit. Alam mong may hardware store ako, di ba? Pero hindi lang yon. Noong 1,992. Noong nagsisimula pa lang ang development sa Makati. May maliit akong lupa doon. Maliit lang pero malaki ang nakuha kong bayad. Ginamit ko yon para mag-invest. Invest po. Sa real estate. May mga lupa akong binili noon na ngayon ay malaki na ang halaga. May ilang building na nakapangalan sa akin ngayon. Isang commercial building sa BGC, 2 commercial space sa Ortigas. Napanganga si Isabela. Building sa BGC commercial space sa Ortigas. At may isa pa. Sabi ng ama nakatingin sa kanya. Yung luxury resort sa El Nido na gustong-gusto ng biyenan mo. Kumabog ang dibdib ni Isabela. Alam mo ba kung sino ang may-ari? Tanong ng ama. Hindi makasagot si Isabela. Huwag po ninyong sabihin, bahagyang ngumiti ang ama. Isang ngiti ng taong naghintay ng 20 taon. Ang 8 villa doon sa resort na yon, sa akin lahat yon. Matagal na hindi nakapagsalita si Isabela. Blanko ang isip niya. Ang resort sa El Nido sa ama niya, Itay, kung sa market value mahigit 1 bilyong piso na yan, kasama pa ang mga building at commercial space. 1 bilyon. Umiikot sa isip ni Isabela ang numero. Nagwawala ang biyenan niya para sa 5 milyong party, pero ang ama niya may ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon. Bakit? Bakit ngayon niyo lang po sinabi? Kalmadong sumagot ang ama.
dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Di ba't sabi ko ipakita mo kapag sila na mismo ang tunay na luluhod sa'yo. Nanlisik ang mga mata ng ama. Hindi ito ang karaniwang tahimik na ama na kilala niya. Ito ang amang 20 taong nanood habang minamaltrato ang kanyang anak. Ngayon na ang panahon, Isabela. Tumingin si Isabela sa ama. Nagbabadya ang luha pero hindi siya umiyak. Dahan-dahan siyang tumango. Opo, itay, ito na nga po ang panahon. Hinawakan ng ama ang kamay niya, isang magaspang pero mainit na kamay. Tutulungan kita. Gawin mo ang gusto mong gawin. Mula sa bintana, pumasok ang sikat ng araw. Tumingin si Isabela sa liwanag at ngumiti. Isang pag-asa na ngayon niya lang naramdaman sa loob ng 20 taon. Ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimula ng magliyab. 25 na araw bago ang party. 4:00 ng madaling araw, nagising si Isabela. Sa tabi niya mahimbing na natutulog si Marco. Dahan-dahan siyang bumangon at pumunta sa sala. Binuksan niya ang laptop. Tiningnan niya isa-isa ang mga booking. Ang lahat ng ito ay siya ang nag-asikaso at lahat ay binayaran gamit ang kanyang credit card. Plane tickets, 32 tao. Fully refundable pa. Accommodation, 8 villa sa El Nido. 2.4 na milyong piso. Pwede pang i-cancel ng walang bayad. Van rental, 4 na van. Libreng i-cancel. Golf course, VIP course. Pwede ring i-cancel. Matagal niyang tinitigan ang screen. Nanginginig ang kanyang daliri. Gagawin ko ba talaga to? Narinig niya sa isip ang boses ng biyenan niya. Bibilangan mo kami ng gastos. Ang boses ni Angela. Sinabi ko na sa lahat na ikaw ang magbabayad. Ang boses ng asawa niya. Pagbigyan mo na lang. Ipinikit ni Isabela ang mga mata. 20 taon. Tiniis niya ang lahat. Pero ano ang kapalit? Panlalait, pangaral at 5 milyong pisong utos. Minulat niya ang mga mata. Nanlamig ang kanyang tingin. Tama na. Kung gusto ninyo ng party, gamitin ninyo ang sarili ninyong pera. Iginagalaw niya ang kanyang daliri. Una, ang plane tickets. Sa gitna ng screen ang cancel booking button. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Booking cancelled. Your refund will be processed in 3 hanggang 5 business days. Binasa niya ang mensahe ng paulit-ulit. Kumakabog ang dibdib niya pero walang pagsisisi. Guminhawa ang pakiramdam niya. Sunod ang resort. Click. Booking cancelled. Ang van. Click. Booking cancelled. Ang golf. Click. Booking cancelled. 4 na click lang. 4 na click para mawala ang isang party na nagkakahalaga ng halos 5 milyon. Hindi na nanginginig ang kamay niya. Kalmado na siya. Sa labas, sumisikat na ang araw. 8:00 ng umaga, nag-post si Isabela sa family group chat. Mama, Papa at sa lahat. Ipinapaalam ko lang po na kinansela ko na ang lahat ng bookings para sa ika-80 birthday party. Plane tickets, accommodation, van, golf, lahat po. Ibinaba niya ang cellphone at nagbilang. 1, 2, 3. Bago pa siya umabot sa 7, sumabog na ang GC. Unang nag-react ang biyenan niya. Anong sinasabi mo? Sumunod si Angela. Ate, nagbibiro ka ba? Hindi mo naman talaga kinansela, di ba? Ang isang tito. Pamangkin, anong nangyayari? Ang isang tita. Naku, paano yan? Namimili na ako ng isusuot ko. Walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ni Isabela. Pero kalmado lang siya. Inaasahan na niya ito. Tumawag ang biyena na niya. Sinagot niya. Hello po, Mama. Isabela, magpaliwanag ka, anong ginagawa mo? Halos pasigaw na ang biyenan niya. Gaya po ng sinabi ko, kinansela ko na po ang lahat. Anong kinansela? Paano yung pera? Sa credit card ko po binayaran, kaya sa account ko rin po ang refund. Ano? Natigilan ang biyenan niya. Mama, nakapangalan po sa akin ang booking at card ko po ang ginamit. Wala pong problema kung ako ang mag-cancel, di ba? Walang problema. Malapit na ang party,
tapos kinansela mo lahat. Kung gusto niyo pong ituloy, pwede naman po. Iba na lang po ang mag-book. Narinig ni Isabela ang hirap na paghinga ng biyenan niya. Sumasagot ka na sa akin ngayon. Hindi po. Sinasabi ko lang po ang totoo. Mama, 20 taon po akong nagsilbi sa pamilyang ito. Pero ni minsan wala akong narinig na salamat. Puro panlalait lang. Nang hiningi ninyo ang 5 milyon at sinubukan kong makipag-usap, sinabihan ninyo akong pera ang iniisip ko dahil galing ako sa hirap. At nakatanggap pa ako ng 99 na tawag. Hindi makapagsalita ang biyenan niya. Mama, kung sino po ang gustong mag-party, sila na lang po ang gumawa. Ayoko na pong maging libreng tagapaglingkod. Ibinaba ni Isabela ang tawag. Biglang lumabas si Marco mula sa kwarto. Mahal, si Mama ba yun? Anong nangyayari? Tingnan mo ang GC. Binuksan ni Marco ang cellphone. Habang nagbabasa, nanigas ang kanyang mukha. Mahal, totoo ba? To kinansela mo lahat. Oo. Bakit? Hindi ito biglaan. 20 taon itong naipon. Kung naipagtanggol mo lang ako, kahit minsan hindi sana aabot sa ganito. Natahimik si Marco. Mag-aayos na ako. Papasok ako sa trabaho, sabi ni Isabela. Bago isara ang pinto, nagsalita siya ulit. Ang problema ng pamilya mo, ikaw na ang umayos. Tapos na ako. Isinara ang pinto. Tumingin si Isabela sa salamin. Isang mukha na ngayon niya lang nakita sa loob ng 20 taon. Isang babaeng tuwid ang tayo at diretso ang tingin. Simula pa lang to, bulong niya. 3 araw ang lumipas. Ang GC ay naging isang war zone. Pero hindi sumasagot si Isabela. Noong Miyerkules ng gabi, nag-post si Angela ng bagong plano. Family, dahil kanselado na ang El Nido, gumawa ako ng bagong plano. Sa isang hotel function room na lang malapit sa Manila. Isang araw lang pananghalian. Ang gastos ay hahatiin. Total 1,740,000 piso. Dahil nabawasan na ang dadalo, ang ambag bawat pamilya ay 270,000 piso. Paki-confirm po hanggang Biyernes. Napangisi si Isabela. Mula sa libreng bakasyon ngayon ay may bayad na 270,000 piso. Tingnan natin kung sino ang dadalo. Kinabukasan, tahimik ang GC. Walang nagre-reply. Ibang-iba, noong una na 5 minuto lang ay puno na ng thumbs up. Ang unang nag-back out ay isang tita. Angela, pasensya na, may check-up ako sa doktor niyan. Sumunod ang isang tito. Mahina ang negosyo ngayon, bayaw. Padala na lang ako ng konting pakimkim. Sunod-sunod na ang mga dahilan. May bigla ang lakad. Maraming gastos. May sakit ang anak. Ang 32 na dadalo naging 23. Tapos 18. Tapos 12. Ang pinaka-nakakatawa ay ang kaibigan ng biyenan niya yung tumawag pa para pagsabihan siya. Gloria, pasensya na amiga. May nauna na akong lakad. Babawi ako. Ang mga taong handang sumama sa libreng bakasyon ay biglang nagkaroon ng sari-saring dahilan ng kailangan na nilang maglabas ng pera. Noong Biyernes, inanunsyo ni Angela ang final list. 6 na lang po tayo. Si Papa, Mama, Kuya, ako, isang tito at isang tita. Mula 32 naging 6. Nawala ang 26. Nag-post ang biyenan niya. Ano to, 6 lang. Ganito na lang ba ang pamilya natin? Kasalanan to lahat ng isang tao. Siyempre, si Isabela pa rin ang may kasalanan. Nag-chat si Angela. Ate, kung pumayag ka na lang sana, hindi sana ganito. Nakakahiya tuloy si Mama at Papa. Hindi sumagot si Isabela. Screenshot save sa ebidensya folder. Nang gabing iyon, nakaupo lang si Marco sa sala tulala. Tumawag si Mama. Umiiyak. 6 na lang daw. Gusto na raw niyang mamatay. Tumingin si Isabela sa kanya. Naaawa ka. Di ikaw ang magbayad. May ipon ka, di ba? Hindi makasagot si Marco. Walang nag-ambag sa kanila, di ba, kahit piso wala. Ang pamilya mo, kasama ka ang dahilan kung bakit sila nalulungkot. Hindi ako. Tumayo si Isabela at pumasok sa kwarto. Ang pamilyang ipinagmamalaki ng biyenan niya ay nawasak dahil lang sa 270,000 piso. Mapait,
pero nakakatuwa. Mapait dahil nakita niya ang tunay na kulay ng pamilya. Nakakatuwa dahil nakita na rin ito ng lahat. Pero hindi pa ito tapos. Ang tunay na pasabog ay mangyayari sa mismong araw ng party, kasama ang kanyang ama. Maghintay lang kayo, Mama. Dadating ako para batiin kayo. Araw ng party. Hindi na sa hotel, kundi sa isang private room na lang ng isang restaurant. Masyado raw mahal ang hotel. Sa loob ng room, isang mahabang lamesa na may 6 na tao lang. Ang mga biyenan niya, si Marco, si Angela, isang tito at isang tita. Parang burol ang atmosphere. Ano to? Umiiyak na sabi ng biyenan niya. 6 lang. Biglang bumukas ang pinto. Natigilan ang lahat. Si Isabela. Nakatayo kalmado, suot ang isang eleganteng bestida. At sa likod niya isang lalaking nakasuot ng matikas na suit. Ang ama niya si Felipe. Isabela, akala ko hindi ka darating at sino siya? Tanong ng biyenan niya. Ang tatay ko po. Isinama ko. Pilit na ngumiti ang biyenan niya. Ay, andito pala si Balaye. Bakit hindi kayo nagsabi? Hindi sumagot si Felipe. Tiningnan lang niya ang lahat. Mama, Papa, andito po kami para batiin kayo. At may sasabihin din po kami. Ano yon? Tumingin si Isabela sa biyenan na niya. Mama, yung resort po sa Elido na gusto ninyo, alam na niyo po ba kung sino ang may-ari? Bakit ko naman malalaman yan? Ngumiti si Isabela, isang malamig na ngiti. Ang tatay ko po ang may-ari. Katahimikan. Namutla ang biyenan niya. Ang 8 villa po doon, pag-aari po ng tatay ko. Pati na rin po yung commercial building sa BGC at 2 commercial space sa Ortigas. Sa kabuuan, mahigit 1 bilyong piso po. Nanginig ang biyenan niya. Maging si Marco ay gulat na gulat. Paano? Akala ko, nangungupahan lang kayo. Noon po yon, pero nag-invest po si Itay. At ako po nang, dagdag ni Isabela. May commercial space din po ako sa Ortigas na pinamana niya. Kumikita po ako ng 800,000 piso buwan-buwan sa renta. Halos himatayin ang biyenan niya. Mama, sabi ni Isabela, 20 taon po akong nagtiis. Sa lahat ng panlalait ninyo, tiniis ko. Sa 79 na tawag ninyo, tiniis ko. Walang masabi ang biyenan niya. Salamat po sa pagod ninyo sa pagtawag. Unang nagsalita si Felipe, isang mabigat na boses. Balaye, alam ko ang lahat ng dinanas ng anak ko. Pinanood ko lahat. Pero ngayon, tama na. Umiyak ang biyenan na niya. Hindi ko alam. Kung alam mo, ibabasa na ang trato mo. Tanong ni Felipe. Hindi sumagot ang biyenan niya. Itay, tara na po, sabi ni Isabela. Tumingin siya sa biyenan niya. Mama, happy ika-80 birthday po. Enjoy your meal. Umalis sila. Sa labas, sikat ang araw. Guminhawa ang pakiramdam ni Isabela. Kinabukasan, nagsimula ang paghingi ng tawad. Tumawag ang biyenan niya, umiiyak. Isabela, patawarin mo ako. Magsisikap akong magbago. Huli na po ang lahat, Mama. Nag-text si Angela. Ate, sorry. Bati na tayo, treat kita ng lunch. Hindi siya nag-reply. Pag-uwi niya, lumuhod si Marco. Patawarin mo ako, naging duwag ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan siya ni Isabela, sige, pero may kondisyon. Kahit ano. Una, lahat ng lakad ng pamilya mo, ikaw lang ang pupunta. Hindi na ako sasama. Ikalawa, lahat ng gastos para sa kanila galing sa sweldo mo, hindi sa akin. Ikatlo at pinakaimportante, sa bawat pagkakataon ako ang kakampihan mo. Walang pag-aalinlangan. Kung hindi mo kaya, sabihin mo na ngayon. Kaya ko. Pangako, sabi ni Marco. Tumango si Isabela. Sige, titingnan natin. Bago siya pumasok sa kwarto, humarap siya. At isa pa, ang trabaho ko bilang libreng tagapaglingkod na manugang tinatapos ko na ngayon. Resigned na ako. Linggo ng hapon, magkasama si Isabela at ang kanyang ama sa isang cafe. Ngayon, magaan na ang pakiramdam ko, Itay. Ngumiti ang ama. Mabuti naman, matagal ka ring naghirap. Natiis ko po dahil sa inyo, dahil sa sinabi ninyo noon. Wala akong ginawa.
Ikaw ang gumawa ng lahat. Umiling si Isabela. Hindi po. Yung sinabi ninyo, yun ang naging sandalan ko. Hinawakan ng ama ang kamay niya. Pinaghirapan mo to, anak. Sa mga salitang iyon, nag-init ang mga mata ni Isabela. Ang mga salitang 20 taon niyang hinintay. Mula ngayon, mabuhay ka para sa sarili mo. Huwag kang magtiis. Gawin mo ang gusto mo. Ngumiti si Isabela habang pinupunasan ang luha. Opo, itay. Gagawin ko po. Sa labas, payapa ang hapon. Mahaba at mahirap ang 20 taon. Pero tapos na. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero hindi na siya takot dahil alam na niya kung paano protektahan ang kanyang sarili. Tumingin siya sa ama at ngumiti ng buong puso. Isang ngiti na ngayon lang niya nagawa sa loob ng 20 taon. Salamat po, itay. Maraming salamat. Tahimik na ngumiti pabalik si Felipe at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Sa loob ng cafe, mainit ang sikat ng araw. Ang 20 taon ng taglamig ay tapos na. Sa wakas, dumating na ang tagsibol. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong bumalik dito paminsan-minsan. Kung mayroon kayong oras mag-iwan ng isang mainit na mensahe para sa bida ng ating kwento. Ang inyong kabutihan ay maaaring maging lakas para sa isang tao na harapin ang bukas. Taos-puso kong ipinagdarasal ang inyong ngayon at bukas. Salamat sa pakikinig.